Matapos mailibing si Evelyn ay pinilit ni Elena na magpakatatag at ipagpatuloy ang buhay. Pero mahirap. Ang hirap-hirap dahil ang mama niya ang kalahati ng buhay niya. Buti na lang at nandyan si William na laging nakaalalay sa kanya. Araw-araw nitong ipinaparamdam sa kanya na mahal siya nito at laging nandyan lang sa tabi niya kapag kailangan niya. Medyo nalugi naman ang negosyo ni Lorenzo at Valeria simula nang hindi na sila ang supplier ng Will's Hotel. Gustong makausap ni Lorenzo si Elena ngunit ayaw na ni Elena na makipag-ugnayan pa sa kanyang daddy. Hindi niya mapapatawad si Veronica sa ginawa nito sa burol ng kanyang mama. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa mga Zamora. Hindi na siya aapak pang muli sa Zamora Mansion. Ngayon ay nasa hotel sila at kasalukuyan siyang pinapainom ni William ng gatas. Hindi ito nagbago, maalalahanin parent at sweet si William. Everyday parent siyang nanliligaw kay Elena. Lil, ubusin mo itong gatas ha. Konti lang ang kinain mong breakfast kanina. Malambing na sabi ni William at inilapag ang isang baso ng gatas sa harapan ni Elena. Thanks, Liam. Nakangiting sagot no Elena. Kapag tinitingnan niya si William, pakiramdam niya ay tila panaginip lang ang lahat at kahit anumang oras ay maglalaho na lang ng parang bula ang lahat ng ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ang lala niya mag-overthink. Para naman kasing too good to be true na magkaroon ng isang CEO, gwapo at mabait na asawa. At nililigawan pa siya araw-araw upang makamit ang kanyang matamis na oo. Sino ang magtitiyaga sa kanya sa panahon ngayon? Si William lang talaga. Kung ibang lalaki siguro ay sumuko na kakahinti sa tagal niyang sumagot. Pero iba si William. Palagi siya nitong iniintindi lalo na pagdating sa fear of commitment niya. Natatakot siyang mag-commit pero mahal niya si William. Alam naman niyang hindi pwede ang ganito habang buhay. Kailangan din ni William ng kasagutan. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang dumating si Sonia na tumatakbo. Madam CEO, nanggugulo na naman si Ma'am Veronica. Sigaw nito. Na-promote si Sonia bilang secretary niya. Wala siyang iba na pinagkakatiwalaan na empleyado sa hotel maliban kay Sonia. Napakasaya nito nang sabihin niya na promoted ito bilang secretary niya. Bakit nandito ang babaeng yan? Galit na tanong ni William. Na-lift na po ang ban ni Ma'am Veronica. Paliwanag ni Sonia. Napatingin ang Elena kay William minsan lang naman siyang makiusap. Kaya susubukan niya. Tap her, pwede bang i-ban si Veronica forever dito sa hotel? Seryosong tanong ni Elena. Pwede, and that's a good idea, Lil. Masayang sagot ni William. Thank you, nahihiyang pasasalamat ni Elena. Wait, ako mismo ang magsusulat ng memo to ban her forever. Excited pa si William at natawa na lang si Elena. Saglit niyang nakalimutan na wala na ang kanyang mama dahil busy sila sa hotel. Nakahinga naman ng maluwag si Sonia. Sa wakas at hindi niya na makikita pang muli si Veronica. Galit na galit si Veronica na umuwi sa Zamora Mansion, napakaganda na sana ng araw niya at na bad trip pa sa mga peke niyang kaibigan. Naban pa siya forever sa hotel. Alam niyang si Elena ang may kagagawan nito. May araw Karen sakin Elena. Galit na sigaw ni Veronica. Napatingin siya sa buong paligid. Napakatahimik ng mansion. Busy ang kanyang daddy sa pag-asikaso ng palugi nilang negosyo. Samantalang busy din ang kanyang mommy sa maghapon na paglalaro ng mahjong with her amigas. At ang asawa niyang si Dylan ay ewan kung nasaan. Nagtuloy-tuloy siya sa kwarto nila ni Dylan upang maligo at mawala ang kamalasan sa katawan niya. Napatigil siya sa pagbukas ng pintuan ng makarinig ng hajijek ng isang babae. Nakikiliti ako Dylan. Boses ng isang babae. Biglang nanginig si Veronica sa sobrang galit at sinipa ang pintuan. Nandito lang pala ito sa kwarto nila at nagpapasarap. Hindi na siya nagulat nang makitang may katabi si Dylan sa kanilang kama dahil sa narinig niyang boses ng babae. Sino siya Dylan? Tanong ng babae. I'm your worst enemy. Sagot ni Veronica at kinaladkad ang babae papalabas ng kanilang kwarto. Hindi makagalaw ang babae dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Veronica sa kanyang buhok. Let me go. Sino ka ba? Galit na. Tanong ng babae. Sampal lang ang isinagot ni Veronica sa kanya. Ouch! I will sue you. Pagbabanta ng babae. Sumi if you want. You are a trespasser in our mansion. Huwag ka nang bumalik dito kung ayaw mong mabulok sa bilangguan.
Sigaw ni Veronica at ibinalibag ang babae papalabas ng gate. Muntik nang matanggal ang kumot na itinapos nito sa hubad nitong katawan. Ha! Hindi mo naman bahay ito. Kay Dylan ang mansion. Ikaw siguro yung baliw na loka-loka na laging pumapasok dito sa mansion nila. Galit na tanong ng babae. Nadagdagan pa ang init ng kanyang ulo sa narinig. Talagang pinalabas pa ni Dylan na isa siyang baliw at loka-loka pa. Pareho lang naman yung dalawa. Nagdilim ang paningin ni Veronica at binigyan ng isang suntok ang babae. Sa sobrang lakas ay bumagsak ito. Ang mukha ko, walang hiya ka, ipapakulong talaga kita, baliw. Muling pagbabanta ng babae. Nilapitan ito ni Veronica at hinawakan ng mahigpit ang braso. Let me go. Bakit ba may baliw dito at hindi ka kinulong sa mental? Nagpupumiglas ito sa higpit ng pagkakahawak ni Veronica. I am Veronica Freya Zamora. No one dares to threaten me like that. If I were you, umuwi ka na dahil baka bangkay ka ng matatagpuan ng iyong pamilya. Napakatahimik ng buong paligid. Walang tutulong sa'yo. Seryosong sabi ni Veronica sa malamig at nakakatakot na boses. Natakot naman ang babae at mabilis na itong naglakad papalayo ng mansion kahit nakatapis lang. My clothes! Galit na sigaw nito habang naglalakad papalayo sa mansion. Nang bumalik si Veronica sa kanilang kwarto ay nakaupo lang si Dylan habang nanunood ng TV na parang walang nangyari. Wow naman, ang ganda naman ng buhay mo Dylan. Buhay mayaman ka pa at ni hindi ka na nga nagtratrabaho ay nagdala ka pa talaga ng babae. Nagpapalaki ka pa ng itlog mo. Bilib din naman ako sa kapal ng pagmumukha mo. Sinabi mo pa talaga sa ibang tao na baliw ako. Mahabang sermon ni Veronica. Napangisi lang si Dylan at baliwala sa kanya ang galit ni Veronica. Siyempre, ayaw kong lumaki ang itlog ko pero ayaw mo rin naman. Magpagalaw sa akin. Tigas na ang itlog ko Veronica at kailangan ng iputok. Nakangising sagot ni Dylan. Walang hiya ka, sigaw ni Veronica at binato ng flower vase si Dylan. Ngunit nasalo ito ni Dylan at tumawa ng nakakaloko. Thanks for this. Magkano kaya ito? Makalakad na nga at nang may benta na. Hehe, nakangising sabi ni Dylan. Walang hiya ka, muling sinugod ni Veronica si Dylan ngunit ihinigas lang siya nito sa kama. Huwag kang Veronica, hindi ka na mayaman tulad ng dati. Kung makaasta ka ay akala mo prinsesa ka Perrin. Si Elena ang buhay prinsesa na ngayon hahaha. Tawa ni Dylan at iniwan si Veronica na nagpupuyos sa galit. Bullshit, buweset ka Elena. Galit na sigaw nito at itinapon ang nahawakan na flower vase sa pintuan. Muntik na ako, boses ng isang babae. Nagtaka naman si Veronica at napatingin sa pintuan. Baka bumalik ang malanding babae ni Dylan. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. It's you, nakakunot noong tanong ni Veronica. Hi, andito ba si Elena? Tanong ng babae. Naririndi na si Veronica Cocker-Ineg sa pangalan ni Elena. Muli niyang binato ang pintuan ng mahawakan ang ashtray ni Dylan. Buti na lang at nakailag ang babae dahil mabigat ang ashtray. Bakit mo ako binato? Nagtatakang tanong ng babae. Hinahanap ko lang si Elena. Dagdag pa ng babae na tila sinasadya na banggitin ang pangalan ni Elena. Shut up your damn mouth. Galit na sigaw ni Veronica. Nilapitan niya ang babae at sinampal ito. Hindi dama po ang kanyang palad sa mukha ng babae dahil sinalo nito ang kamay ni Veronica. I'm not the same innocent girl before Veronica. Nakangising sabi ng babae. Hindi mo na ako mabubuli ngayon. Galit na sabi nito at ibinalibag si Veronica sa kama. Pang-2 beses na siyang itinapon sa kama. I don't care. Lumayas ka. Wala dito si Elena. Mga buweset kayong lahat. Galit na sigaw ni Veronica. Suck. I'm glad na dumating na rin ang karma mo Veronica and I bet na inagaw mi si Dylan kay Elena. Pero na karma naman. Sabi ng babae bago umalis. Damn you Melinda. Nanggaliti sa galit na sigaw ni Veronica. Damn this life. Muli niyang sigaw at napahagulgol ng iyak. Ito na siguro ang karma niya. Bulong ni Veronica sa sarili habang patuloy na umiiyak. Labis na nagulat si Elena nang makita si Melinda sa kanyang harapan. Nagpunta talaga ito sa kanyang office at hindi siya makapaniwala na makikita itong muli. Pagkatapos na ibuli ito noon ni Veronica ay hindi na sila nagkita pa. At hindi man lang siya nakahingi ng patawad dito sa ginawa ni Veronica.
But she's her only friend in school. Her best friend. Oh my, Melinda, masayang sigaw ni Elena at niyakap ito. Tinanggap naman ni Melinda ang kanyang yakap. Kumusta naman ang best friend ko na Madam CEO na ngayon? Nakangiting tanong ni Melinda. Hindi mo mababasa ang kanyang karakter dahil nakatago ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nako, maupo ka muna. Hindi ko talaga akalain na magiging Madam CEO ako haha. Nakatawang sagot ni Elena. Makikita na masayang masaya siya habang ang best friend na nasa harapan niya ay nakangiti nga pero malungkot at may galit naman ang mga mata. I'm happy for you best, sabi ni Melinda. Wait best, magpapahanda ako ng snacks natin. Masayang sabi ni Elena. Sonia, give us our best and delicious snacks. Utos niya kay Sonia na mabilis na kumilos. Masaya si Sonia na makita ang kanyang madam na hindi malungkot. Ang pagdating ng best friend nito ay makakatulong sa kalungkutan ni Elena na makalimot saglit sa pagkawalan ng kanyang mama. Nagpunta pala ako sa Zamora Mansion. At nagulat ako Elena nang makita si Dylan doon, lumihis ng topic si Melinda dahil gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Elena. Pero nagulat siya dahil wala itong reaksyon. Masaya parent si Elena. Asawa na ni Veronica si Dylan ngayon. Sagot ni Elena na hindi nakitaan ng lungkot ni Melinda. Ang buong akala niya ay miserable rin ang best friend niya tulad ni Veronica. But she's not. Masaya ito habang siya ay nagdusa mag-isa sa ibang bansa. Nang walang nakakaalam. Paano nangyari yun? Akala ko talaga na kayo ang magkakatuluyan ni Dylan. Kunwari ay nagulat na tanong ni Melinda. Napailing na lang si Elena. Napakadami pala ng pag-uusapan nila ni Melinda. Matagal din niya itong hindi nakita at napakadami nang nangyari sa kanyang buhay mula noon. Bago pa makasagot si Elena ay dumating si William na may dalang snacks. Lil, here's your snacks. Masayang sabi ni William. Napatingin si Melinda kay William at napakurap-kurap dahil ang gwapo nito. Thanks, Liam. Pasasalamat ni Elena. Who is she? Nakangiti parent si William at tila natulala na si Melinda na tulong laway pa. Habang nakatingin sa kanya. Si Melinda, my best friend in college. Pakilala ni Elena. Melinda, si Liam. Asawa ko, masayang pakilala ni Elena. Ang kaninang naglalaway na mukha ni Melinda ay napalitan ng pagkunot ng noo. Ngunit agad din naman itong napangiti at nagpakilala kay William. Hello, nice to meet you. Liam, paniguradong tanong ni Melinda. Just call me, William. Nice to meet you too. Melinda, inilahad ni William ang kanyang kamay. Ayaw niya na may ibang tumatawag sa kanya na Liam. Si Elena lang ang gusto niya. Mukha namang mabait ang best friend ni Elena but William finds something odd about her na hindi niya mahulaan kung ano. Oh nice to meet you too. Tinanggap naman ni Melinda ang kamay ni William at nang hinayang siya nang bitawan kaagad ni William ang kanyang kamay. Maiwan ko muna kayong dalawa Lil. Enjoy chatting with your best friend. Column ni William. Tumango lang si Elena, hindi niya napansin ang panlilisik ng mata ng kanyang best friend. Naiinggit ito sa kanya, mabilis naman nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito nang dumating si Sonia. Ang sweet naman ng asawa mo best. Saan kayo nagkakilala? Nakangiting tanong ni Melinda. It's a long story best. Basta ipinakasal ako ni Daddy kay Liam. Masayang sagot ni Elena. Wow, buti naman at hindi ka na-depress nang magpakasal sina Veronica at Dylan. Gusto talagang buwisaitan ni Melinda ang kanyang araw. At napapansin na ito ni Elena ngunit binaliwala niya. Ayaw niyang mag-isip ng masama sa kanyang best friend. Hindi naman best dahil asawa ko na si Liam nang magpakasal sina Dylan at Veronica. Napatawa si Elena na ikinainis naman ni Melinda. Ay ganun ba? Ang dami ko atang hindi naabutan at nasaksihan sa mga ganap sa buhay mo Elena. Nakatawang sabi ni Melinda. Ang buong akala niya talaga ay napakamiserable ng buhay ni Elena dahil kay Veronica. Ngunit balektad dahil si Veronica ang naging miserable ng dahil kay Elena. Yes best, ikaw, saan ka nagpunta at bigla kang nawala? Nakangiting tanong ni Elena. Bigla naman nagdilim ng saglit ang mukha ni Melinda ngunit agad itong tumawa. Hay naku, boring ang life ko Elena. Walang nabago, except sa marunong na akong lumaban best. Wala nang makakabuli pa sa akin. Proud na sigaw nito.
Speaking of that, mahinang sabi ni Elena, I'm sorry for what happened before best. Hindi ko talaga alam na gagawin ni Veronica yun. Hinanap kita pero wala na kayo sa dati niyong tinitirhan. Malungkot na humingi ng tawad si Elena. Ano ka ba best? Hindi mo naman kasalanan ang ginawa ni Veronica sa akin noon. Let's leave that topic already. I'm here para magbakasyon. Babalik din kaagad ako sa Australia. Nakangiti si Melinda ngunit kita pa rin ang galit sa kanyang mga mata. At hindi ito napansin ni Elena. Sa Australia na pala kayo naninirahan ngayon. Masaya ako na mabuti ang kalagayan mo Melinda. Salamat at hindi mo ako sinisisi sa nangyari sa iyo noon. Tila nabuluntan naman ng tinak ang dibdib ni Elena na okay lang pala si Melinda at siya lang ang nag-iisip ng masama. Ang hindi alam ni Elena na hindi okay si Melinda. Mas malala pa ito sa malala. Enough with that topic best. Why don't you tour me in this hotel? Bakit ka pala naging Madam CEO dito sa napakagandang hotel na ito? Masayang tanong ni Melinda. Dahil asawa ko ang CEO best. Si Liam ang may-ari nitong hotel. Sagot ni Elena na ikinabigla ni Melinda. Kaya pala hindi naging miserable ang buhay ni Elena. Masaya at kontento na ito sa buhay habang siya ay kakabangon lang mula sa bangungot ng kahapon na idinulot ni Veronica sa kanya. Wow, bongga ka best! I'm so proud and happy for you. Masayang sigaw ni Melinda. Ang swerte ni Elena sa buhay at hindi niya nagustuhan ito. Thanks, best. Halika at libutin natin itong hotel. I'm sure magugustuhan mo dito. Imbita ni Elena. Sure, matingnan nga itong hotel, Madam CEO. Biro ni Melinda. Hahaha, tayo na. Napatawa na lang si Elena. Napakasaya niya na okay si Melinda at maganda ang buhay nito sa Australia. Habang sila ay naglilibot ay hindi nila napansin ang dalawang tao sa dikalayuan na may suot na itim na sunglasses. Seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. You better investigate about that woman. Masama ang vibes ko sa kanya. Utos ng isang ginang. Don't worry, may mga bodyguards ulit siyang nakapalibot sa kanya. She's safe. I'll do the investigation tomorrow. Sagot ng lalaki. Well, thanks for that na ikaw talaga ang kikilos. But still, I want you to give her your private bodyguards na hindi mo alam kung nandyan lang ba sa paligid o kung ano. Naiinis na sabi ng ginang. Natawa na lang ang lalaki sa kanya. Hahaha, don't worry, I'll take care of it. Pangako ng lalaki. Good, I don't like that girl. Sagot ng babae. What about ang mga shares sa company ng Zamora? Nabili mo ba? Tanong nito. Nothing to worry, you already have lots of shares. Sagot ng lalaki. Natuwa naman ang ginang. That's great. Wait for my return Lorenzo and Valeria. Bulong ng ginang. You will love the surprise. Nakangising sambit ng misteryosang ginang. Lumipas ang mga araw na laging busy si Elena sa hotel at sa galaan nila ni Melinda. Sinulit talaga nila ang bakasyon ni Melinda. Nag-best friend bonding silang dalawa at muling binalikan ang mga tambayan at pasyalan nila noong college. Napakasaya ni Elena para sa kaibigan. Maayos din ang trabaho nito bilang isang fashion designer. Kaya dinala niya ito sa salon ni Antonia dahil tiyak na magkakasundo ang dalawa. Parehong fashionista at mahilig talaga lumikha ng sarili nilang style sa damit man o make-up. At isa pa ay nandun siya upang magpatulong kay Antonia para sa pa-surprise birthday party ni William. Hello madam, long time no see. Masayang bati ni Antonia sa kanila. Hi, best friend ko pala Antonia. Si Melinda, pakilala ni Elena. Hello Antonia, masayang bati ni Melinda. Ouch! Akala ko ay ako ang best friend mo madam. Kunwari ay nagtatampo si Antonia. Hala, nabiglang sabi ni Melinda. Joke. It's a prank haha. Masayang sigaw ni Antonia. Antonia, natakot mo si Melinda. Nakatawang hinampas ni Elena ang braso ni Antonia. Ang hindi nila alam ay hindi natutuwa si Melinda sa birong ito. Pinilit niyang ngumiti sa abot ng kanyang makakaya. Akala ko talaga ay galit ka. Hahaha, tawa ni Melinda na hindi naman umabot sa mata. Joke lang yun. I'm Antonia and nice to meet you. Pakilala ni Antonia at inilahad ang kanyang kamay. Tinanggap naman ito ni Melinda. Hindi siya magkakamali na itong si Antonia ay ang sikat na fashion and makeup guru sa mundo ng mga fashionista.
Ang swerte ni Elena na nagkaroon ng kaibigan na tulad niya. Sigaw ni Melinda sa kanyang isipan. Samantalang siya ay nag-iisa at walang kaibigan. Antonia, gusto kong magpatulong sa'yo sa nalalapit na birthday ni Liam. Umpisa ni Elena. OMG! Malapit na nga pala ang birthday ni William. Excited na sigaw ni Antonia. Alam ko na, you're planning a surprise party for him. Masayang tanong ni Antonia. Napaismid naman saglit si Melinda. Kaya pala nandito si Elena ay dahil sa surprise birthday party ni William. Pero ilang araw na niyang napapansin na wala ang mama ni Elena. Simula nang dumating siya hanggang ngayon ay hindi niya nakita ito. Wala siyang alam na patay na ang mama ni Elena. Ayaw mag-open up ni Elena ng topic kung tungkol sa mama niya. Masakit pa rin para sa kanya ang pagkawala nito. Oo, Antonia, baka meron kang idea kung ano ang magandang surprise para sa birthday ni Liam at isa pa, hindi itinuloy ni Elena ang sasabihin. Sa halip ay bamulong siya sa tenga ni Antonia. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang sabihin kay Melinda ang mga plano niya gayong ang bilis lang niya itong nasabi kay Antonia. Bakit nga ba? Nagtatakang tanong ni Elena sa kanyang isipan. Napakunot naman ng noo si Melinda. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Elena na kailangan pa talaga itong ibulong. Ano yan, Best? May sekreto ka na ngayon ha? Tanong ni Melinda na kunwari ay nagtatampo. Nakakahiya ka si Best, pero malalaman mo rin sa party ni Liam. Sagot ni Elena. Okay, it's your surprise to decide. I'm just here to support you and help you if you need me. Sabi ni Melinda. Medyo na-guilty si Elena at napabuntong hininga. Hindi niya masabi kay Melinda dahil ayaw niya talagang may makaalam ng surprise niya kay Liam. At ewan kung bakit umuurong ang dila niya sa tuwing nagbabalak siyang sabihin kay Melinda ang lahat ng mga plano niya. Buti na lang at understanding ang kanyang best friend. Thank you, Best. Pasasalamat ni Elena. Excited ako sa planong ito, Elena. Tiyak na matutuwa si William sa sorpresang ito. Sigurado ka na ba? Gusto lang makapanigurado ni Antonia dahil masayang-masaya siya para sa dalawa. Oo naman, matagal ko rin na pinag-isipan ito, Antonia. I'm very sure about it. Liam deserves it. Determinadong sagot ni Elena. Pakiramdam ni Melinda ay na-up siya. At feeling awkward dahil wala siyang alam sa pinag-uusapan ng dalawa. Siya ang best friend pero wala siyang alam. Elena, mukhang sekretong surprise para kay William yang pinag-uusapan ninyong dalawa. Maglilibot na muna ako sa kabuuan ng salon ni Antonia. Nakangiting palem ni Melinda. Ayaw niyang mabagot. Total naman ay walang balak si Elena na sabihin sa kanya. At mayroon din siyang importante na tatawagan. Best, nagtatampo ka ba? Alang-inang tanong ni Elena. Bakit naman siya magtatampo, Elena? Nagtatakang tanong ni Antonia. Oo nga, hindi ako nagtatampo, Elena. Sabi ni Melinda. Ay okay, Best. Mag-enjoy ka munang libutin ang buong salon. Basta okay lang sayo. Muling tanong ni Elena. Ewan ko sayo, Best. I'm okay, don't worry. Maglilibot na muna ako. Column niyang muli. Gustong maglibot ni Melinda upang may ma-post siya sa kanyang fashionista blog. Hindi niya palalampasan na andito siya ngayon sa salon ng isang sikat na fashion guru. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-video sa paligid. Nakalive pa siya for proof and authenticity. Wala pang ilang minuto ay umabot na sa mahigit million views ang mga nanunood sa kanyang live. Lahat ay excited makita at maka-online tour sa napakagandang salon ni Antonia. Hinahanap nila si Antonia kaya naisipan na ni Melinda bumalik kina Elena. Ngunit bago pa siya nakabalik ay nahadyap ng kanyang camera ang isang sophisticadong ginang na naka-eyeglasses na itim at naka-poster na animo isang donya na kontrabida sa isang teleserye. Natuwa si Melinda dahil may pagka-fashionista din ang suot nito na simpleng dress lang naman pero ang lakas ng dating. Nakapusod ang mahaba nitong buhok at ang bag ay Prada. Nagulat si Melinda ng kanyang i-zoom at makita sa malapitan ang mukha ng ginang. Tita Evelyn, tanong ni Melinda at sumigaw upang marinig ng ginang na akala niya ay si Evelyn. Hindi siya pinansin ng ginang at mabilis niya itong nilapitan. Malinaw pa naman ang kanyang mga mata. Si Evelyn ang kanyang nakikita. At mayaman na rin itong manamit at tingnan tulad ni Elena. Ang swerte nila, pero masaya siya para kay Evelyn at wala siyang nadarama ni konting inggit. Tita Evelyn,
Masayang sigaw ni Melinda at biglang niyakap ang ginang na akala niya ay si Evelyn. How are you? Masayang tanong ni Melinda habang yakap niya Perren ang ginang. Nagulat si Melinda nang bigla siyang itulak nito. Excuse me, malditang tanong ng ginang. Ha? Nagtatakang tanong ni Melinda. Do I know you? Naiinis na tanong nito. Mas lalong naguluhan si Melinda sa inaasal ni Evelyn. Ang kilala niyang tita Evelyn ay mabait at itinuturing siyang anak. Hindi katulad ng nasa kanyang harapan ngayon. Napaka-M*** ng ginang na ito. I said, I don't know you. Don't ever touch me again. Itinulak niyang muli si Melinda at mas lalo itong natulala. Let's go. Singit ng isang lalaki na hinilang bigla ang inaakala ni Melinda na si Evelyn. Wait, saan mo dadalhin si Tita Evelyn? Kinakabahan na sigaw ni Melinda. Hindi niya kilala ang lalaki at bigla na lang kinaladkad papalayo ang ginang na inaakala niyang si Evelyn. Gusto niyang sundan ang mga ito pero mas mabuti nang puntahan niya sina Antonia at Elena upang humingi ng tulong. Mabilis siyang tumakbo papunta kina Elena at Antonia. Samantalang ang ginang na hila-hila ng lalaki ay ninas sa ginawa nito. Let me go. It hurts. Galit na sigaw nito at agad naman siyang binitiwan ng lalaki. Why? Bakit mo ako kinaladkad papalayo? I'm telling you, don't do this again. Sigaw nito na may halong pagbabanta. Napabuntong hininga ang lalaki. Bumalik talaga ang pagka-maldita nito. Bulong niya sa kanyang sarili. Kaibigan siya ni Elena and she knows you. Hindi mo ba siya maalala? Tanong ng lalaki. What? Hindi. Ewan ko kung sino yung batang yun. Sagot ng ginang. But I told you to do a background investigation about her. Naalala nito ang iniutos. Yes, I did. That's why I'm telling you that we need to get out of here. Sagot ng lalaki. She knows you and you two are close to each other. Dagdag ng lalaki. What? Napakatanga ko talaga. Traidor ang batang yun. Galit na sigaw nito. There's no time to run. We need to get out of here. Nauna nang naglakad ang lalaki papalabas ng salon. Kung sinabi mo kaagad ay sana hindi na ako nagpunta pa rito. Bulyo ng ginang na nakasunod sa likuran ng lalaki. Kanina ko pa sinasabi, hindi ka nakikinig. Naiiling na sagot ng lalaki. Whatever, bilasan na natin at umalis na tayo rito. Sagot ng ginang at naunahan niya na sa paglalakad ang lalaki. But don't forget to tell your men about the CCTV camera. Alam nito. Yes boss. Tanging nasagot ng lalaki, habang sina Elena at Antonia naman ay nagulat at natulala sa pinagsasabi ni Melinda. We need to hurry. Elena, kailangan natin iligtas si Tita Evelyn. Natatarantang sigaw ni Melinda. Enough. Si Antonia ang unang nahimasmasan sa pagkatulala. Natigilan naman si Melinda at nagtaka, lalo na sa reaksyon ni Elena na parang baliwala lang dito ang mga sinasabi niya. Parang may mali. What do you mean by enough? Seryosong tanong ni Melinda. I hate to say this. Please, don't say it again. Patay na ang mama ni Elena. Sagot ni Antonia na ikinabigla ni Melinda. Muntik pa siyang matamba, hindi siya magkakamali. Nakita niya talaga si Evelyn. Napakurap-kurap naman si Elena ng kanyang mga mata upang huwag matuloy ang luha na nag-aambang pamatak. Hindi pa siya talaga handa na muling pag-usapan ang kanyang mama. Hindi niya kaya. What? Nakakunot noong tanong ni Melinda. Are you kidding? Nakita ko si Tita Evelyn dito sa loob ng salon and I swear that she's not dead. She is very much alive. Giit ni Melinda. Tuluyan ang napaiyak si Elena at nang inag ang kanyang buong katawan. Isang malakas na sampal ang damapo sa pisngi ni Melinda na ikinagulat niya. Elena, nagpipigil sa galit na tanong ni Melinda. How dare she? Sigaw nito sa kanyang isipan. Stop it Melinda, I'm sorry na hindi ko nasabi sa'yo na patay na ang mama ko. It's a sensitive topic and I'm trying to move on. Hindi ko pa talaga kayang pag-usapan ang tungkol kay mama. Hindi ko kaya Melinda, so please, stop it. Hysterical na sigaw ni Elena. Calm down madam. Niyakap ni Antonia si Elena at hinagod ang likuran nito. Napasmirk si Melinda nang hindi nila napapansin. Siya na nga ang concern at nag-aalala ay siya pa ang naging masama. Napahawak siya sa pisngi na namumula. She won't forget this.
Sigaw niya sa kanyang isipan. I'm sorry, Elena. Hindi ko alam na patay na ang mama mo. Talagang magkamukha sila ng mama mo, Elena. Katarungan ni Melinda. Talagang gusto niyang igiit ang nakita ng kanyang mga mata. Pero ayaw naman nila maniwala sa kanya. Stop it. Don't ever mention her mom again. Galit na si Antonia dahil hindi makaintindi si Melinda. Fine, I'm sorry. Pero hindi ako mapapanatag kapag hindi ko na-check ang CCTV. Sabi ni Melinda. Gusto lang niyang makasiguro, dahil hindi talaga siya magkakamali. Si Evelyn ang nakita niya. Fine, just shut up your mouth. Sigaw ni Antonia. Stop crying, madam. Muli niyang inulaw si Elena na umiiyak parent. Alam ni Elena na nasaktan si Melinda sa sampal niya pero hindi naman magawang bamuka ng kanyang bibig at humingi ng tawad sa ginawa. Melinda, tawag niya sa kanyang best friend na agad din naman siyang pinatahimik. I'm okay, Elena. Let's drop the topic upang huwag ka nang masakta. May diin sa huling kataga ni Melinda at hindi ito nagustuhan ni Antonia. That mouth. Saway ni Antonia kay Melinda ngunit hindi siya pinansin ito. I'll better go and check the CCTV. Sabi ni Melinda at iniwan silang dalawa ni Elena. Walang nakita sa CCTV camera dahil walang record ng mga oras na yun. Labis talagang nagtataka si Melinda. Palaisipan sa kanya ang ginang na kamukha ni Evelyn. Tita Evelyn, are you dead or still alive? Tanong niya sa kanyang isipan.